Thursday night, 7:30 on the clock. You are officially off the mainstream grid. No filters, no corporate playlists. Just pure, just raw, just sound. Xeno Underground. Hosted by DJ Melvin and DJ Owa. Live here at Radio Binyan 87.9. Radio Binyan 87.9 is TWBC FM, and we are broadcasting live over at the City Hall Complex, Binyan City, and this is Eksenang Underground. Gusto mo bang mag-drive? Gusto mo ba talagang mag-drive? Gusto mo bang mag-drive, drive all your life? Magdadrive ka papuntang Bohol, kahit ang traffic ay buhol-buhol. Magdadrive ka hanggang sa buwan, sama pa ang asong may an-an. Kaya magpaturo ka ng mag-drive sa Socialites, Interpil, Alamo, Standard, GDI, DDI, A1, A1. Gusto mo bang mag-drive? Gusto mo ba talagang mag-drive? Gusto mo bang maging driver of my life? Makapag-drive ka ng chideng, kahit magsakay ka pa ng kambing. May dadrive mo pa ang BM ko, wag mo lang dadrivein ang asawa ko. Bibigyan pa kita ng benefits gaya ng SSS, vacation leave, paternity, maternity, many money, Medicare, house and lot, peklat. Gusto mo bang mag-drive? Gusto mo ba talagang mag-drive? Gusto mo bang mag-drive, drive over bike? Magkakaroon ka pa ng sariling kotse, Honda, Toyota, Light Ace, High Ace, Isuzu, Daihatsu, Lamborghini, Whitney, Elite. Drive my BM, drive my BM, drive my BM, drive my BM. At pag ikaw ay naging magaling na driver ko, ikaw ay mapro-promote at magiging pilot ko. Pero pag nagkaroon na ako ng eroplano, kaya dapat maging mayaman na ako. Drive by BM, drive by BM, drive by BMX, 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 drive by BM. There you have it, The End, with their song Drive My BM. Once again, we are taking back to the sound of the past. Straight from the 90s, mga bandang sumibol noon at pinatutugtog hanggang ngayon. This is Eksenang Underground. At ako ang inyong makakatambayan ngayong Webes ng gabi. Ito si DJ Melvin ng bandang Warlock, Dead Nails, and The Next. And I'll be hanging out with you all the way down till 9 p.m. So stick around as we take a trip back
in time to the golden age of classic Pinoy rock. So, kumusta mga karakrakan katambayan sa iba't ibang panig ng binyan at sa mga karatig bayan na naabot ng ating programa sa inyong mga radyo, sa bahay at sasakyan at sa mga iskinit at kalsada is 87.9 MHz and sa ating namang Facebook Live ay sa Radyo Binyan 87.9 The City of Life. So, kumusta mga katambayan at karakrakan natin ngayong Huwebes ng gabi? Ako ang inyong makakasama. Makikita nyo solo tayo at medyo may gig ngayon ng aking partner na si DJ Owa. And syempre, kumusta sa'yo pare? And message ka lang. Ewan ko kung nasan sila ngayon. Parang, saan ba sila ngayon? Kalamba? O Marinig? Oh yes, Marinig, sa Barangay Marinig. So nandun sila ngayon at nagkakaroon ng gig together with, anong banda yon? Enjoint, yon, Enjoint PH yon. So kung meron kayong mga pagbate, mga karakrakan katambayan, so message lang kayo sa ating Facebook page ng Radyo Binyan 87.9 at naka-live tayo. So makipagkulitan kayo sa akin, kulitan tayo hanggang mamayang alas 9 ng gabi. And mamaya, meron tayong mga guests, meron tayong guest actually na all the way from Calamba. Isa sa mga indie bands from Calamba City. So mamaya makikilala natin tong banda natin and patutugtugin natin ang kanilang music. And syempre sa ating pick of the week meron tayong tatlong songs from indie bands from everywhere, kung saan lupalop ng Pilipinas. So walang problema doon. Pasa lang kayo ng music ninyo and itatry nating ma-play hanggat maaari ang mga music ninyo. So sa dami ng mga dumarating sa ating mga emails ng song demo. So, hintay-hintay lang tayo and bibigyan natin lahat ng pagkakataon. Okay? Siyempre, mamaya, meron tayong sa ating kwentuhan underground. Siyempre, isa sa malulupit na banda ng dekada 90. Alam kong yung mga titos natin dyan, yung mga banda natin, mga katambayan natin na nabuhay at lumaki noong dekada 90 during the LA days, maalala nyo itong kantang at maalala ninyo ang kwento ng bandang ito. Alright? So, sige, tuloy-tuloy tayo sa ating 90s music. Here's something from Psychoplasm, isa sa mga banda ng 90 na mga tiningala din natin nung una. And it will be followed by something from Flabbercast. Alright? So, Katang Isip and then followed by Nakakulong sa Panaginip. And this is Eksenang Underground. Yeah!
katotohanan o isang katangin gumugulo sa isipan ko. Di matahimik ang iyong isipan, takot ang siyang naninibabaw. Paulit-ulit ka nang pinahirapan, na ba itong katapusan? May katotohanan o isang katangin na gumugulo sa isipan ko. Ito may katotohanan o isang katangin na gumugulo sa isipan ko. Magalaw ang lupang kinatatayuan ko, pagkatagway, gugunaw na ang mundo. Nagdidilim ang paligid, pati ang aking paningin. Tulungan niyo ko, Diyos ko, hindi ko alam ang gagawin. Nagdidilim ang paningin, hindi alam ang gagawin. Nagdidilim ang paligid, ano ang aking gagawin? Nabibiyak ang lupa, hindi na makikilos. Masdan mo ang mga bagay, unti-unti nang naubos. Ilang paghinga, pinipigit ang mga mata. Lapit na ang oras ko, pa rin ay nag-iisa. Di ka makakatakbo sa pagtatakot ng mundo. Trating na ito ang katisan ng mundo. Nasaan na ako nung nangyari sa sarili ko? Anong lugar ito? Diyos ko, pulpusa ng impyerno. Walang kahit ano, paligid ko'y puro espasyo. Kaya ngayon ako'y nakakulong sa panaginip ko. Pangungot ba ito? Gawa ng isip ko. Ako'y nalilito. Bata ko namin ito. Hindi makatakas sa mundong ito. Walang katapusan. Pangungot na to. Third
Flabbercast with their song Nakakulong sa Panaginip. And before that, we also played a song from Psychoplasm with their song Katang Isip. Yun, both parehas sa dekada 90. Isa sa mga nakikinig natin nung tayo ay high school. Yun, actually, isa sa mga banda na mga LA bands to mga to na talagang very very playable ang mga songs nila during that time. Ayun. At nag-chat po ang ating co-host na nasa gig ngayon. Go, Kuya Melvin, sabi ni DJ Owa. And sabi nga ni Gelbax na active mula pa kanina. Mukhang binawian ka, DJ Melvin, ng ka-dynamic duo mo. Okay lang yon. May usapan na kami niyan na every time na ito, tulad dito, may gig siya. Diba? Itong nakaraan, talagang hindi ako umabot. Pasensya na sa ating mga listeners, sa mga naghanap sa atin. Medyo, line of duty. So, hindi natin pwedeng pabayaan yung ating trabaho kasi tayo nasa uniform service tayo and meron tayong mga sinusunod na mga protocols na pag mga ganitong mga bagay, mas kailangan unahin natin yung ating trabaho. And anyway, ito naman nandito lang naman ako at kita nyo naman, I'm all the way from Montalban, Rizal, from Rodriguez, Rizal at talagang hinabol natin tong programa natin ngayon. Sabi ko, I gotta be here at 7 p.m. Kasi mag-start ang ating programa ng ganong oras. So talagang yung passion natin, yung ating kagustuhan na maihatid sa ating mga nakikinig, sa mga titos natin, sa mga dekada 90 natin, maihandog sa kanila yung mga musika na hinahanap nila noon pa at ngayon ay piniplay na natin sa radyo. Alright? So later on to our Kwentuhang Underground, we'll be featuring one of the bands that made its mark in the 90s underground scene. And also, we have a fresh wave of sound from our Indies Corner. Get ready to meet our guest band for tonight. Also from Laguna, from Calamba, Laguna. And they will gonna bring their stories and new song. Alright? Siyempre, plug muna tayo pala ng mga gigs natin dito. Yun nga palang mga kasamahan natin, mga kabanda natin, mga from the Indies, from the underground. Don't hesitate na mag-send kayo ng inyong mga posters. And kung meron kayong mga gigs, but natin dito, banggitin natin dito sa ating programa, sa ating programang In This Corner or sa Kwentuhang Underground, dito sa ating eksenang underground. So, sa darating na, nasa na ba to? Alright, sa darating na, kailan ba to? Sa darating na August 29, that's next week, next Saturday, magkakaroon ng grand opening nga pala ang bar ng isa sa kasamahan natin sa dekada 90. Yan. At tutugtog ang mga bandang ito. Isa sa mga idol natin, syempre, Ani Bughaw. Yan. Isa sa co-owner nitong bar na to, ang drummer ng Ani Bughaw. Yan. And also yung banda ko na Warlock and Dead Nails. Syempre, ang isa sa mga kaibigan natin, ang bandang Diwala, Peace Pill, Antala. Ito, malulupit itong mga to. Die Holy Water and The Breed. Yan, mga kaibigan din natin mula sa dekada 90. Pabati sa inyo. And of course, meron ding, magkakaroon din ng gig. Nagkakaroon ng Grunge in Cavite on September 13 sa Cool Beats Bar. Yan, ang host nito ay ang Hanet Channel. And featuring the bands Twist of Lemon, Contrabando, Lazy Green, Epiphany Hayes, Uncle Pepe's Meat Band, In Full Bloom and Bleach. Yan, ito ay All Grunge, Nirvana, Alice in Chains, yan, mga Pearl Jam, Soundgarden, STP. So, nakaka-excite yung mga ganito, no? So, bumabalik ang genre of music, 'di ba? Sa tingin ko, every 10 years bumabalik yun 'di ba? Pero meron kasing mga type ng music na nandiyan na 'di ba? Nung minsan nga nagulat ako when I was listening on one of the radio stations. Nagpapatugtog sila nung mga yung mga Orient Pearl, mga ganun. And then it's Sunday, Sunday Classic yung pangalan nung programa. Sabi ko, na pala siya, gano'n na pala siya ka-classic. Parang ang dating, parang retro na yung dating ng mga kanta. Parang gano'n na yung category ng kanta. Nagulat ako kasi sabi ko, gano'n na pala umidad yung music. Sabi ko, like for example, nung mga bandang year, if I'm not mistaken, mga year 2000,
bumalik ulit yung ano nun yung panahon ng New Wave. Kasi yung New Wave, ano yan, dekada 80 yan, sumikat. And then nawala siya, partly nawala siya nung mga bandang 90s. And then bumalik uli nung dekada 90. That's 10-year part, di ba? Parang sabi ko, napag-obserbahan ko, every 10 years bumabalik yung music. Like for example, ito mga bandang 90 natin, nawala siya nung nung between 2000 to 2010. And then nagsulputan uli sila nung 2011 until now. Nabuhay na buhay yung mga dekada 90 nating mga banda. Siyempre, andyan pa rin, Agaw Agimat, andyan to yung mga banda ko, yung Warlock, Dead Nails, Madfish, yan yung mga bandang yan. Yung mga pinatugtog natin kanina, yung mga pinatutugtog actually natin dito sa station natin ngayon. Kaya pilit nating binabalik at sinusuportahan yung mga ganong klaseng mga music. Kasi alam kong sabihin na natin na nagmarka na sa kasaysayan ng musika. Kumbaga, isa sila sa mga mga naging simula ng mga banda, 'di ba? Yung mga ina-idol nilang banda nung una, yun yung nagiging nagiging trend, yung nagiging style nila ngayon. Sila yung pinagkukuhanan yung mga nakaraang banda, 'di ba? So, yan syempre pasalamatan natin ng marami yung mga banda na yan na gumawa ng musika para sa atin na pinakikinggan natin ngayon na ganun pa na yung same style ng music nila kung makikinig natin yung mga nagpapasa sa ating mga indie bands ngayon, yung style nila parang yung genre nila parang yung mga dati din 'di ba? Ang makagandahan lang ngayon, meron ng iba't ibang platform, 'di ba, na pwede silang mag-post ng music nila. Unlike nung before, talagang gapang papunta sa mga radio stations. And syempre napakasarap sa feeling nung panahon na 'yon na marinig yung mga kanta ninyo na ma-air sa mga radio stations. Ganon din naman ngayon. Actually, ganon din naman ngayon. Ang sarap pa rin sa feeling na makinig mo sa iba't ibang stasyon ng radyo, like for example, sa mga kasamanan si Jam 88.3, yan, pabati kina Wendy and Renmin, na isa sila sa mga mga DJ, sa mga host na pilit ibinabalik din yung mga ganitong klaseng kanta. Yon, siyempre pasalamatan natin sila and congratulations siyempre sa inyong kanilang programa, and maraming salamat sa pagbabalik ng mga ganong klaseng music at yung mga tipong nalilimutan na muling naaalala ng kanilang mga taga-subaybay, yung kanilang mga fans nung unang panahon. Alright, so moving on with our next song here from the band called themselves Advent Call. And this will be followed by The Woods. All right, so still fresh from the 90s, this is Eksenang Underground. Saan ang langit, kaibigan? Saan pangakong kaligayahan? Aling daan tungo sa paraiso? Pag-ibig natin isang damdamin. Maraming ilaw nakakasilaw. Ang kulay mo, yan ba ang tunay? Maraming sulok na tatago ng lagim. Ang isip natin minsa'y nagdidilim. Saan ang langit, kaibigan? Hindi makita ng katauhan. Puti ang ilaw, mga silab ng araw. Ano ang tunay na kulay ng salamin?
ba sa mundo anong tunay na kailangan? Ang magpakasarap at magkamit ng kayamanan. Anumang kayamanan na akala mo'y walang hangganan, darating ang panahon yan ay iyong iiwan. Dito ba sa mundo anong tunay na kailangan? Ang magpakasarap at magkamit ng kayamanan. Anumang kayamanan na akala mo'y walang hangganan, darating ang panahon yan ay iyong iiwan. Sobrang kapangyarihan, sobrang kayamanan, sobrang katakawan. Ilan sa mamamayan na nagsisigawan? Mga ganit! Mga ganit! Maraming nagpapanggap na makabayan gamit ang salitang kalayaan. Ang demokrasya at kalayan ay nakasalalay sa ating kakayahan na pigilin at kontrolin ang pagnanasa at mga gawain. E ano ba ang gusto mo na magpapasaya sa'yo? Ito ba ang karangyaan sa pamumuhay? Malaking bahay, magarang kotse, maraming pera, magandang asawa, may mga anak, magandang damit, masarap na pagkain, sikat na sikat kasi may pangalan pero nakalimutan ng Diyos. Sobrang kapangyarihan, sobrang kayamanan, sobrang katakawan. Ilan sa mamamayan na nagsisigawan? Mga ganit! Mga ganit! Maraming nagpapanggap na makabayan gamit ang salitang kalayaan. Ang demokrasya at kalayan ay nakasalalay sa ating kakayahan na pigilin at kontrolin ang pagnanasa at mga gawain. E ano ba ang gusto mo na magpapasaya sa'yo? Ito ba ang karangyaan sa pamumuhay? Malaking bahay, magarang kotse, maraming pera, magandang asawa, may mga anak, magandang damit, masarap na pagkain, sikat na sikat kasi may pangalan pero nakalimutan ng Diyos. We just played At Nakalimutan ng Diyos by The Woods, and before that we also played a song from Advent Call with their song Puting Ilaw. Yon. So pabati muna sa ating mga tropa dito na nagkakagulo na dito. Siyempre ang ating masugid na taga-suporta, si Cardo 21, siyempre hindi natin pwedeng hindi batiin tong taong to. Talagang every Thursday nandito yan at nakikipagkulitan sa atin dito. Siyempre, sabi ni Boyong Canufin, wash out daw kay Andro Henota. Sino yun? O yan, mamaya papakita natin sila. And from Bleach Band, magandang gabi sa mga tagapakinig ng Eksenang Underground. Alright? Sabi ni Cardo 21, nagkakabawian na ata. Ha ha ha. Yan, good evening DJ Melvin, gandang gabi din sa'yo. Shout out daw from Luna, kasama ko lang ito kanina si Plena. Bumiyahe kami. Ito kami magkakasama si Ma'am Bell tsaka to si Plena. Pa-shout out daw sa mga personnel ng Rodriguez Municipal Jail Male Dormitory. Yan, from June Abad. Shout out po kay Maring Fina Esquadro, get well soon. Yan. From Vinsagon Rock and Roll, Satori, yan. And syempre, kachat ko lang kanina si Jeffrey Baldemoro. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig ng Eksenang Underground. Solo flight ka ngayon, DJ Melvin. Oo, solo flight tayo ngayon kasi may gig si DJ Owa. And mabuhay daw. Yan, pakasarap daw makinig habang may hawak na baso na may yellow, na may black label. Yan, tagay tayo. Kung pwede nga lang na maabutan mo ako dito, tatanggapin ko talaga yan. Hay nako. So sabi ni Mark Shale, Custodio, idol ko yan, si Andro Henota. Sino ba si Andro sa inyo? Ikaw. Alright, so check your time now. It's 8:08 and let's move on to our featured 90s band for tonight. So here it is. Thursday night,
7:30 on the clock. You are officially off the mainstream grid. No filters, no corporate playlists. Just pure, just raw, just sound. Exenong Underground. Hosted by DJ Melvin and DJ Owa. Live here at Radio Binyan 87.9. Sa ating kwentuhang underground, may isang heavy metal and hard alternative rock band na mula dito sa Pilipinas na nagmula sa underground scene noong early to mid-90s. Actually, banda ko to. Ito yung feature ko ngayon. Sabi, bakit nga naman hindi ko ma-feature yung sarili kong banda? Pero samantalang pinifeature ko yung banda. Well, gusto ko lang siguro somehow maging special itong moment na to na ikwento ko naman yung kwento ng aking banda. Yan. Anyway, sa panahon na rumaragasa ang local rock movement, naging bahagi ang Warlock ng legendary LA 105.9 FM era, kung saan naging tahanan ng mga underground rock at metal bands ang himpapawid. Kilala ang banda sa kanilang mabibigat na riffs, aggressive na tunog at lyrics na hindi takot tumira sa mga social issues. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero higit sa lahat, nakilala sila sa kanilang 1997 breakthrough single na Padre Damaso. So alam na alam ng mga katambayan nating from dekada 90 tong kantang ito talagang actually nasa video okay to. Nasa video okay to. Limot ko lang yung number niya. Nagsimula ang Warlock noong 1994 sa pangunguna ng high school classmates na sina Eric Reyes sa vocals at si Eli Reconoce sa drums. Pareho nilang gustong bumuo ng isang tunay na heavy metal band, kaya nagsimula magsulat ng mga kanta si Eric, habang hinihikayat naman ni Eli ang kanyang kapatid na si Glenn Reconoce na sumali bilang bassist. Pero para makompleto ang tunog ng banda, kinuha nila si Mario Umacam sa lead guitar at si Egay Gonzalez sa rhythm guitar. Hindi nagtagal, umalis din si Gonzalez, pero nagpatuloy ang Warlock sa kanilang paglalakbay. Noong kalagitan ng dekada 90, ibang klase ang underground rock scene sa Pilipinas. So sa isa sa pinakamalaking naging daan para marinig ang mga local bands noon ay ang independent rock station na LA 105. Dito, nakahanap ng puwang ang Warlock at unti-unting nakilala ng mga rock metal listeners. Sa bawat pag-air ng kanilang mga kanta, mas dumami ang mga nakikinig at naging bahagi sila ng lumalaking underground community na humubog sa Pinoy rock noong dekada 90. Dumating ang malaking breakthrough ng banda noong 1997 nang ilabas nila ang Padre Damaso, kasama ang track sa The Tone Deaf Collection Volume 1, Rock Revolution. Isang compilation album na nagbigay ng exposure sa iba't ibang local rock acts noong panahong iyon. Mabilis na naging standout ng kanta dahil sa bigat ng tunog nito at diretsahang mensahe na dala nito. Ang title na Padre Damaso ay hango sa kilalang kontrabida sa Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal, pero hindi lang basta pangalan ang ginamit ng Warlock. Ginawa nila itong simbolo ng mga taong nasa kapangyarihan at sa mga sistemang puno ng hypocrisy at pang-aabuso. Sa pamamagitan ng mabibigat na gitara, galit na delivery, at matalim na lyrics, naging paraan ang kanta para ilabas ang frustration at observations ng banda tungkol sa lipunan. Dahil dito, naging isa ito sa mga kantang tumatak sa underground alternative metal scene noong dekada 90. Gaya ng maraming bands na nagmula sa underground noong 90s, hindi rin naging diretso ang journey ng Warlock. Dumaan sila sa ilang lineup changes, habang ang bawat miyembro ay humarap sa sariling karir, pamilya at personal na responsibilidad. Sa kanilang original lineup, kasama sina Eric Reyes sa vocals, Mario Umacam sa guitars, Glenn Reconoce sa bass at Eli Reconoce sa drums, at si Egay Gonzalez sa rhythm guitar. Sa kasalukuyan, patuloy na binubuhay ng Warlock ang kanilang tunog. Kasama pa rin, syempre, nandiyan pa rin si Eric Reyes sa lead vocals. Ako, si Melvin Abasila sa lead guitar, si Dennis De Guzman sa rhythm guitar, si Miguel de la Peña sa second guitar, si Gorgonio Hapay sa bass at Kenneth Lunisa sa drums. Si Rimar Matanggihan ay isa rin sa mga dating humawak ng bass sa posisyon ng banda. Actually, siya ang nag-bass doon sa kanta namin na Yugto. Yan, si Remar. Pabati sa iyo, Remar. And sa isang punto ng kanilang career, pansamantalang ginamit ang banda ang pangalang Padre bilang reference sa kantang naging trademark nila na Padre Damaso nga.
Ngunit kalaunan bumalik sila sa kanilang original name na Warlock. Isa sa pangalang naging bahagi na ng kanilang identity at history sa underground scene. So matapos ang maraming taon na nananatiling cult favorite sa underground circuit, muling nag-ingay ang Warlock noong mid-2010 to 2020s. Noong 2024, naglabas ng bagong single na Yugto na isinama sa bandang X compilation album. Para sa mga matagal ng taga-subaybay ng banda, naging patunay ito na kahit lumipas ang maraming taon, hindi pa rin nawawala ang bigat, galit at karakter ng Warlock sound. So ngayon 2026, mas malaking comeback ang tinatahak ng Warlock. Sa pagkakataong ito, hindi lang basta bumabalik sa stage, binubuksan na rin nila ang kanilang musical vault at inilalabas sa publika ang mga dati nilang unreleased materials. Kasabay nito ang kanilang nationwide tour na dadalhin ang kanilang tunog sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Para sa Warlock, ang comeback nito ay hindi lang simpleng reunion o nostalgia trip. Isang pagpapatuloy ng isang kwento na nagsimula sa underground noong dekada 90. Isang kwento na puno ng mabibigat na riffs, matitinding lyrics, pagbabago at isang sound na hanggang ngayon ay may lakas pa ring manuntok. Mula sa panahon ng LA 105 hanggang sa bagong henerasyon ng Pinoy rock, patuloy na pinapatunayan ng Warlock na may mga tunog na hindi basta namamatay, bumabalik lang ng mas malakas. So eto na, wag na di na ako makapaghintay pa. I-play natin ang isa sa sumikat na kanta ng Warlock. Here's Padre Damaso. Dito lang sa eksenang underground. Isang araw ng tag-ulan, kanyang damit ay ayaw maputikan. Kay tingkat nakasuotan, tanda raw ng kanyang kalinisan. Pinapagtas ang mahabang daan, sakay ng kotseng pangmayaman. Tinitingala sa lipunan, sa alagad ng simbahan. Titignan, animoy sugo, puting-puti ang kanyang damit. Marami yan sa kanya ay naniniwala, siya'y hulog daw ng langit. Higit matang nananalangin sa Diyos na may gawa sa atin. Tayo raw ay pagpalain, nilayo sa masamang gawain. Siya raw ang naglilingkod sa atin, siya raw ang gumagabay sa atin. Dapat daw na maniwala na mga sinasabi ni Padre Damaso. Dumating ang araw, tumigil ang ulan. Puti ang damit ay kanyang pinalitan. Kanyang kapanalan ngayon kasama ang natatago sa puting kasuotan. Bahay ni Nakaw, ang laganap ang patayan. Sigaw ng mga tao, Padre kami tulungan. Pagsapit ng gabi, si Padre nasaan? Nandun sa sukalan nakikipaginuman. Siya raw ang naglilingkod sa atin, siya raw ang gumagabay sa atin. Dapat daw na maniwala na mga sinasabi ni Padre Damaso. Bahay ni Nakaw, ang laganap ang patayan. Sigaw ng mga tao, Padre kami tulungan. Pagsapit ng gabi, si Padre nasaan? Nandun sa sukalan nakikipaginuman. Siya raw
There you have it, Padre Damaso mula sa bandang Warlock. Yun, pabate sa ating vocalist, Eric Reyes. Ito na, at na-feature natin ang history ng Warlock. And soon, may schedule sila, actually kami, na dumalaw dito sa station together with Running from Godzilla. So, hintayin natin yan. Masayang kulitan to kasama ang ating kapatid na banda na RFG. Alright? So, let's move on sa ating Indies Corner. Excited na akong makakwentuhan tong mga bandang ito. All the way from Calamba, palakpakan natin ang bandang Satori. Yun, kita na kayo sa camera. So, gandang gabi sa inyo and thank you so much sa pagpunta nyo dito sa kabila ng napakahabang traffic sa bayan ng Calamba. So, pakilala tayo, pre. Ikaw muna mauna? I'm Dan sa mikropono. Mikropono. Sige, Si Andrew po sa guitar. guitar. Ako si Shayo Ara sa bassist. And then, Gian sa drums. diba, iniisip ko kung ang vocalist ninyo siya Diba? Siya yung nagbe-bass pa. Ano ito parang anong banda yung bassist ay babae? Marami, diba? Urban Dub. Urban Dub, diba? Dati mayonnaise. Diba, dati mayonnaise. Meron din sa foreign band na Sandwich. Sandwich, diba? So, ano talaga no? Bakit po pinili na bass, hindi vocals? Samantalang ganda-ganda naman ng boses mo. Currently, meron ako isang banda. Yun, more on metal. Metal naman. Yes. Anong klaseng metal yung banda mong yun? Taga saan yung mga taga-Calamba Yun, din? shoutout sa Naked Turon. Naked Turon. Mga influence namin Under Oath. Yun, so scene. Pero, so ikaw may banda, yung mga kasamahan mo ba may mga ibang bands din? Yes. Sa uso naman yun, di ba? Na sabi ko nga, let's explore music. Hindi tayo matitigil sa isang genre. 'Di ba? Na tipong kailangan nating lumabas sa ating kahon para mas marami tayong matutunan. Like, for example, yung gitarista nga ba? Gitarista? Ayan, iba para meron tayo iba't ibang klase ng style sa pagigitara, 'di ba? Anyway, paano ba nagsimula yung banda nyo? Kasi from iba't ibang banda kayo Oops. 'Di ba? Sinong pwedeng magkwento sa inyo? Yeah, sige. Bali, ang Satori, 2005 pa. Satori. Ano ba ibig sabihin ng Satori? Enlightenment, sir. Enlightenment. Bagong simula. Yun ay Parang Japanese word, sir. Japanese word. So, paano nagsimula yung Ano Satori? siya, sir? Actually, kanta lang siya Dati ang original na pangalan ng banda is Pop Smear. Pop Smear. Mga Enyo Boy kami. Oh! 107. Anong taon nagsimula ang Bali, kung sa Pop Smear, 2003, kaya lang pinalta namin yung pangalan. Isang song namin na sinulat dati ng former guitarist din namin. Satori, yun ang ginamit namin. Kasi nasabihan kami na parang hindi wholesome yung Pop Smear. Oo naman. Pero yung pagka-Pop Smear kasi niya, kami yung POP as in pop music. Pag pina-explain sa amin, kami yung dumi sa pop music scene. Kaya ang pangit yung tunog Ano bang klaseng music meron ang Pop Smear dati? Ayun, parang inabsorb din na Satori, parang punk rock, sir. Punk rock. Na may pagka-grunge. That was 2003, right? oo. So, sino ang na-retain na member from 2003? Ako na lang talaga. Ikaw na lang. And then, Ako po kasi sumusulat ng song Okay. So what So, happened? So until what year nabuhay ang ang Pop Smear? Hindi, bali 2005 nagpalit na po siya ng pangalan Okay. Sa pababalik-balik namin sa inyo doon, napag-decide yung management namin. Under management po kami dati. Dati. Palitan gawing wholesome. Laging At ang hirap wholesome. banggitin, sabi nga ni Francis Bro, ang hirap banggitin kasi talaga. Oo, kasi mami-mislead yung Lalo kung dito kami guest, di ba? Yung list. May pinabasa ako sa inyo, di ba? Sorry Hindi. Mrs. Okay yun. Opo, There's no problem ganun with po. that. So, yung nag-decide kami na yung song na lang ng Satori ng Pop Smear, yun ang gamitin. Yun ang gamitin. So, 2005, na nagpalit kayo ng pangalan, and then what happened? Yung mga members. Nagtuloy-tuloy, tapos nagpalit din ng member. Hindi naman, yung, siyempre, nagkakaroon ng, nagmamatured, kakaroon ng pamilya, nagkakaroon ng sarili-sariling, So, gusto ko magtuloy kasi pag songwriter ka talaga, Syempre. ayaw mong mamatay yun Hindi nawawala sa Hindi sistema mo. Tapos, member din po kasi ako ng PhilSCAP Ng PhilSCAP. Oo. And then, yun nga, gusto kong ituloy siya. And then, pinirata ko to. So, yung dalawang to, magkabanda yan. Ito, si... Ozone Vibes. Yung drummer. Okay.
Pinirata ko po itong dalawa, gitarista. Ito naman yung vocalista sa Ozone Vibes. Okay. Nasaan na yung Ocean Vibes ngayon? Currently po, di siya active ngayon sa scene eh. Dahil Inactive. yung dalawang member namin is nakaboko sa Pero school. ongoing yung recording, di ba? Pero ongoing po yung recording Ongoing namin. recording. So, 20, kayo, 20, mo to pinirata? Ako 2025. 2025? Yeah. Nito na lang. Yeah, Ito hindi nito na man lang tayo. po. Nauna ko so- lang piratahin yung drummer. Yung drummer. Okay. Hindi, actually, ano pala, sa Toriga na talaga, no? Kasi bago nag-ozone eh. Yeah, bago mag-ozone. Bali, nauna ko pa siyang kunin bago niya kunin yung... Bago makunin. Si Shai naman, nung magpaalam yung bayista namin, inano ko to, kinausap ko. Okay. Na baka gusto mo mag-bass. Nakita ko, nahawa ka ng bass eh. That time, kabanda ko si Owa sa Break the Lights. Si Owa. What year yun na nakabanda mo si DJ Owa? Itong, 2024? Last last year? year lang. Last year. Anong tugtugan niyo nun? Reggae? Pop-punk. Pop punk. Alright. Ngayon, ang Satori, how would you describe your sound? And sino yung mga influences nyo dito sa being a Satori band? Unahin natin sa kabila naman munang side. Ano ba? Well, ano lang naman din, gaya nga nasabi ni Dan, may pagka-grudge shot, may, para sa akin kasi nung una kasi pangtingin ko, alternative rock lang. Pero besides pa doon, may mga naman, may mga ibang elements naman kami nagagawa na tunog na hindi naman napaplano. No, wala. Pero mas kung to answer that na lang kasi, medyo kadikit naman alternative rock. Alternative rock. Mm-mm. Okay. So, Mostly, mga ganun. being a drummer, di ba? Being a drummer, ano yung pinaka-main influence mo na bakit nandiyan ka sa pag-drums? Ay, Pinoy. Up sa local muna. Oo. Hindi kasi nung nag-start ako, ang pinapanood ko lagi si Vic Mercado eh. Tapos si The best. yun, Raymond Marasigan. Medyo napasok na ako sa music nung nung medyo kainitan nung kung sino yung mga nagda-number 1 lagi sa mix. Mga nagpapalitan na Mix Channel 23. parang naman namin. minsan Sinahale, minsan Sandwich, minsan Okay. So, DNX, mix mga na ganun. rin. Mix na Bamboo. rin yun sa'yo, di ba? Iba-ibang genre na rin, di ba? Mm. Ikaw, ma'am? Mix siya, international, the 1975 din. Na-influence ako mag-bass dahil kay Zild ng Forbes Spades. Okay. Nasa fan club yan naman. Sa fan club. Pero nakakasama niyo na ba ngayon yung mga tumugtog yung mga idols nyo nung una? Siyempre, no? Nagiging kayo sa Manila, di ba? O dito lang? Manila din po. Manila na din kami. Pero di pa natatimingan na. Oo, very soon, makakamit niyo yan. Makaka-rubbing elbows din yung mga yan, di ba? Parang Dahil asaya-saya. before, no? yung Satori na din, dahil under management, Oo, madami na sa kami, NU, diba? sina Ebe Damsel. Oo, nga, tropa-tropa na yun, no? Nung una ko nakita, iniyakap ko talaga yun. Saya, di ba? Di ba? Ilang taon ka na ngayon? Hindi, 43, sir. 43, almost the same age, di ba? Yung mga banda, like, di ba? Sabi ko nga, kwentuhan natin Deadness, di ba? Pinakikinggan ko lang nung high school ngayon. Noon, pero ngayon, nagtumutugtog ako sa Soundtrip kanila. ko kayo, sir. O, di ba? Actually, Soundtrip 5 lang po natin kami. yun. Kaedad ko din yung isa pong gitarista namin, wala lang absent. Absent lang, Kasi di ba? Mark Hale, binabati namin si Mark Hale. Yeah. Diyan ka lang. Hanggang Tsaka lang, alis. Chong. Si Mark Hale, kulang lang kami na isa. Okay. Anong influence mo? Nag-start po ako, e-heads talaga. Like, E-heads. yun po yung pinaka-fundamentals. And then, nagpaiba-iba na po. Dahil sa may mga umusbong na po na bagong banda eh. Like, tulad ni Shai, yung Forbes Spades. Forbes Na Spades. po ako sila, Sakta Buto. Pero the ultimate idol mo ang E-heads talaga. E-heads po Siyempre, talaga. I presume na napanood mo lahat ng kanilang mga concerts nila. Mga comeback concerts yeah, nila mga noon. comeback. O, di ba? Alright. Ikaw, hindi na kita tatanungin. Alam kong napaka-wide ng di ba? Yung kasi alam mo, isa sa paborito ko kasi, galing ako sa 90s. Siyempre, ang mga naging idol natin dati. Hindi, ewan ko lang po Kasi ako kasi nanggaling din sa, ano ba yung tinuturo sa school dati, Sayawan. Solid dancer din, UMD. Ngayon, yung kanta nyo yung Dead Nails, paborito ko siya.
Oo, Nakita nyo ba si Procopio? Tumamble! Tuna ulo, patay! Oh, di ba parang kami? Relate na relate Ay, kami. batiin natin si Jeff. Jeff, Oh, Jeff, mayroon tayong mga kasamahan Pan dito. nyo Ayan. ako. Dead names. Oo, very active pa rin yung Dead Names, ano. So, yun nga, itong pag-usapan pala natin or bago natin siguro pag-usapan tong kanta ninyo, gusto ko munang i-play. Kasi ito yung medyo nag-struck sa akin itong lyrics dito, kaya sabi ko, okay to ah. Actually, ilalagay ko nga kayo sa Pick of the Week, pero sabi ni Owa, na kuya pupunta dyan. Sabi, oy, mas maganda. Sabi ko, meron pala akong guest band ngayon. And yung isa sa pick of the week ko, pinaltang ko. At siyempre, nilagay ko kasi ito yung kanta ninyo, di ba? So, nag-email kayo, di ba? Sabi ko. Anyway, pakinggan natin. Isang kanta mula sa ating guest band na Satori, ang kanilang kantang Sinungaling. Dito lang sa Eksenang Underground. Sinabi mo sa kanya na siya pa rin talaga, ngunit biglang naiba. Sumama ka sa iba. Sinungaling ba ang puso? Sinungaling ba ang puso? Sinungaling ba ang puso? Sinungaling ba ang puso? Paano ba siyang talaga nang mabaliw sa sayo? Ilang oras na sayang nang ibigay ang lahat. Di mo man lang naisip kung paano kami mahal ng taong mula pa noon, sunod-sunod sa iyo. Sinungaling ba ang puso? Sinungaling ba ang puso? Sinungaling ba ang puso? Sinungaling ba ang puso? Sana'y mula pa noon ay di ka na minahal. Nasaan mga sabi mo na siya'y iniibig mo? Sinungaling ba ang puso? 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 Sinungaling
ang puso mo. There you have it, Sinungaling by the band Satori. So, ano ba yung kwento dito? Sino pwede magkwento ng ano? Sino ba nag-compose nun? Ako. So, ikaw. So, ano ba yung kwento nitong kantang to? Masyadong dramatic na, alternative dramatic? Ano ba? Ano kwento nito? Hindi, totoo. Totoo. Totoo live yan. Actually, ang music, Buhay mo po to? ang music video nga gusto mangyari dyan, kung ano yung nangyari nung, yun yung gusto namin gawin sana. Bali, yan eh. Nagkaroon ako ng ex na kabanda ko din dati. Oh. Bali, Interesado kaming makinig niyan. Pwede bang malaman yung pangalan? wag. Masaya na siya, masaya na rin ako. Masaya na siya. Oo nga, huwag ka na, makakagulo ka pa eh. Sige, sige. Basta ganun. Yun yung istorya. Totoo siya talaga. As in, nadanas ko kaya yung song is parang parang tatama talaga yung mga Sa tingin mo ba yung mga pinagdaanan mo, tumibay ka ba? Pero nahiya akong, kaya yung lyrics nun, parang ikinikwento ko na lang kunyari siya. Parang ibang tao yung nasasaktan na parang ako yung nagtatanggol dito. Sinabi mo sa kanya. Parang hindi ako masyadong obvious na ako yun. Ganun yung ginawa ko. Yung lyrics, parang alam mo yung, hindi ko ma-explain eh. Di ba? May may sakit. Di ba? May sakit, di ba? Ano ba to? Kinompose mo after? After. Or after na? Immediately after? O dumaan ng ilang taon bago mo naisip? Naliligo ako, sir eh. Hindi totoo. Oo. Naliligo ako. Pagtapos ko maligo, tapos na yung song eh. Oh. Ganun siya. Kasi that time, ang hirap po, sir eh. Di ba, alam niyo yan. Pag nagsulat ka kasi ng kanta, wala kang mahahawakang MP3 recorder. Wala kang mahahawakang cellphone recorder. Tatandaan mo. Sauluin mo yun sa utak mo. Kaya dapat bago ka matapos maligo, napaulit-ulit mo na yun. Nabanggit mo yan. Paano ba ang formula ninyo? Formula ninyo din ng paggawa ng kanta. So ganito. Ang dahil Pilscap din naman ako, may marami kasing formula ng pagsusulat. Pero para sa akin, may titip ko. Pinakamadali, isipin mo muna yung melody ng chorus. Melody ng chorus. Kung gusto mo i-hit yung single Okay. yung single, yun po yun eh. Parang una ko pong iniisip, yung sabay na ng lyrics, o yung ihim ko muna siya. Dapat tandaan mo lalagyan ko siya ng lyrics kahit isang taludtod lang siya. Paulit-ulitin ko habang nabubuhos ako, ganun. Minsan nasa jeep po, sa haba ng traffic. Ano yan? nakakatapos ako. ALSS mo yung sarili Oo, mo. yun, tama. Kailangan ang goal mo, pag gising mo sa umaga, Tanda mo yung pa pa rin rin. dapat yung tono. Kasi kung hindi, magbabago siya. Pero nagigitara ka. Siya. So- Guitar vocal din ako. So after that, natandaan mo na yung tono. Hawak akong gitara. Doon mo na binubuo. Dinubuko ko siya. How about the lyrics? The lyrics, madali eh. Pag unahin mo yung chorus, kasi pag nagawa mo na yung chorus, Madali na. para sa akin parang binibigay na rin sa'yo yung tono ng verse. Yun po yung sa akin eh. Natadalian ako doon. Eto, paano ka gumawa ng kanta? Ilang ano ba yan? Ilang, ano man yun? Di ba ilang style sa isang kanta? Walang parameters sir eh. O minsan isang mula intro hanggang katapusan yun yung chords. Halimbawa, depende, na iba lang yung tono ng kanta. Parang ng pag wave. gumawa po kasi ako ng kanta, hinahayaan ko lang po siyang magsalita yung yung sarili, yung utak ko na parang nabubuo na lang siya eh. Wala po akong parameters, dapat may bridge. Wala po akong Alam mo, ganyan din yung mga banda ng una. Green Depart. Ayaw ko po kasi na may parameters, nagbabago eh. Parang ayaw ko po nun. Actually, hindi po ako ma-attend ng mga ng mga, I'm sorry kasi as a member of hindi po ako ma-attend ng mga workshop. Kasi why? Because gusto ko ma-retain yung style ng music ko. Parang narinig ko na yan kay Dong Abay eh. Nagkulong siya ng mahabang panahon, kaya paglabas niya, yun pa rin siya. Hindi siya nagbago. Isang taon actually yun. Ayaw niya ma-influensya ng ibang writing system. May kilala akong banda, ayoko na lang pangalanan. Sige. Kasama po namin sa Pilscap. Idol ko sila eh. Oo. Nung hindi pa siya member nun, ang ganda niya magsulat. Why? Ba't ko masasabi? Pilscap ako eh. Hindi ako magaling. Magaling sila. Wala nga ako award eh. Pero as doon, hindi, lang to. Sige na! Diretso mo lang! Hindi, baka mabasa ko. No. Sige lang. It's Open my, tayo. opinion lang. Oo, kanya-kanya tayo Nung opinion. ko siya, ganun ko siya ka-idol kasi yung mga first album nila, talagang gustong-gusto ko. Wala akong tinapon eh.
Ngayon, nung naggaganon na siya, nagtuturo na rin siya, Mhm. napansin ko sa mga sulat niya, wala na. Naka-ano na siya, masyado ng technical. Nakuha Parang na ganun, rin niya, diba? na-adapt na rin niya yung mga elders na nag-ano sa kanila, na kailangan ganito yung parameters. Hindi Why, bakit nasulat ang laklak? Nagulat nga si Rico Blanco. Ganun lang, naging kanta na siya. Walang parameters ang laklak. Oo. Pero ang gandang kanta nun. Maraming ganung banda nung una, The Green Department. Oo, yan. mo. Walang parameters. Diba? Ito, si Padre Damaso, diba? Wala, di ba? Wala. Ano, kailangan ko ng bridge? Hindi ko kailangan yan. Hindi Bas- ko kailangan mag-coda. Alam mo yung basta maparating mo yung mensahe nung unang panahon Yun. kasi ganun. Pero as you compared today, papaano, malaki ba ang naging changes ng pagko-compose? Yung ganong klaseng pagko-compose mo, doon sa style naman ngayon. Sa tingin mo, malaki ba yung changes? Malaki. Hindi, sa akin kasi hindi ako nagpa-apekto eh. Hanggang ngayon pag nagsusulat ako, although may yung sa AI, marami nang gumagamit ng AI. Speaking of AI, medyo mainit yung anong yan. Marami ngayon nandadaya Oo, eh. mainit yung topic na yan. Padadaanin nila sa AI tapos sisipahin nila yon. Yes. So sasabihin nila sila gumawa. Pabati kay Tay Abaya. Why, Minsan why mo alalaman mo? Kilala kita. Alam kong hindi ka gumagawa ng magagandang melody. Paano ka nakapaglabas ngayon yan? Tama. Alam ko na eh. So I assume na you're not in favor of using AI as a tool pagdating sa music, Mas right? marami siyang sinira eh. Right? But how about a tool for making a poster? Yeah, pwede. Oh, yun yung sinasabi. Alam mo, minsan na rin ako na-bash dyan. Hindi, pinipilit kong isipin kasi ang sinasabi ko kasi... Poster, wag naman yung mukha ka ng ano. Ay, hindi naman. Kasi ito yung... Ini-AI kasi yung poster, isa lang ang kamukha, tapos yung ibang banda hindi eh. Ito lang kasi... Sige, reklamo ko. Ito, galit doon. Galit ako sa AI. Kasi ito lang yung explanation ko doon. Sabi ko, I'm not in favor of AI-generated music. Never. Never. Sabi ko nga, hindi ako magpapasok dito sa programang ito ng AI-generated music. Never. Mahalata mo yun. Yes, never. Meron ako mga emails doon, hindi ko na pinapapasok. Pero, pagdating sa poster, okay lang sa... kasi magkakaiba tayo ng view eh. It depends siguro sir, wag lang yung band poster na may mukha ng tao nagbabago. Ay, hindi yun. Talaga mo... tulad yun, nakita niyo yung poster niyo? Oo. Di ba, AI yun. Kumbaga sa akin kasi, sa music, sagrado sa akin kasi yun pagdating sa music. Yung AI kasi, gaya ng sinabi ko dati, kami kasi medyo may aged na, di ba? Ang inabot mo sa computer, di ba, WordStar. Ayun yung mga panahon natin. Ngayon kasi medyo lito ako sa pagdating sa ganyan, kaya ako, Dos pa tayo eh. Oo, aminado ako, yung mga posters natin ito, puro AI ito eh. Pero not into music. Medyo may init na usapin yan. Mahirap. Mahirap tackle ngayon yan. Anyway, yan, gaya ng nabanggit nga natin kasi from the past up to the present, ano yung mga challenges naman ng kabuong banda? Ano yung mga challenges nyo ngayon? Be individually and as a band? For now, siguro yung schedule namin. Schedule? Yeah. Kasi all of you have May day work job? kasi iba. Yeah, may day job yung iba. So, minsan may mga gigs, may naggalak ng gigs na weekdays, hindi kami pwede. Oo. Dahil sa mga day jobs namin. Same. Yeah. Diba? Usually, we do gigs on Saturdays. Diba? So what else? Sa pagdating sa music, kasi napapansin natin, napakadami ngayong music, diba? Nagta-traffic na ngayon ng music, diba? Kahit production, ang dami. Ang dami, diba? So na mamimili kung sasali yan o hindi. Okay. So ano pa yung ibang mga talagang sa tingin nyo nagiging hadlang sa pag move on ng banda? Ikaw siya eh. Siyempre number one ngayong schedules. And what else? Paano ba? Asawa? No. Hindi, minsan din umabot sa point yung nagkakabanggaan na kami ng possible yung mga suggestions. Yes. O kaya yung yung susunod na agenda. Ayan, si Idan, lagi kong kaaway yan. Kung tutusin. Pero nagtataka din ako, ba't pa ako nagtutuloy dyan eh. So, Napaka-sarcastic kasi niya. noong una kasi hindi niya lang tanggap yung may pagka-sarcastic din kasi ako pag Walang kumbaga, perfecto talaga. ayun parang, mapapala natin dyan, yung mga ganon. So, noong una may ganon ako eh. Buto na lang ganon siya mag-react. So, ibig sabihin, kailangan ko i-lesson yun.
kailangan ko i-tone down yung... Nag-sorry na nga ako sa kanya eh. Naupan ko yung dati. Kailangan ko mag-sorry. Oo, sayang ang nabuo, di ba? Siya lang nagsasorry, ako na nagsasorry. Ayun lang naman, siguro, so, yun lang, mga ganun minsan, mas madalas kami mag-away sa GC kaysa sa pag-usapan ka ng susunod namin gagawin. Kasi mas madaling sabihin sa GC kasi napapag-isipan mo muna bago mo napipilter mo, yeah. na-i-edit mo, di ba? Kasi minsan kasi pag nakipag-away ka ng Personal. oo. Merong bigla na lang maglelep. Ikaw ko lang ako that time, kaya ako Hindi, ayun. I mean, nakakatawa lang na, ayun nga, nasabi na yun nga, biglang nag-left. So, syempre, kinausap ko din to. Kumbaga, sayang din naman kasi, kumbaga, after all din naman, naka 1 year na to sa amin eh. So, I mean, nire-remind ko lang din naman sila na ikaw ba sumali sa amin, mga ganun. Kumbaga, ako din, nagtataka din ako, ano ba gusto mo sa tunog namin, mga ganun. Nakakailang kanta na ang Satori? Hindi. Dan. Ikaw muna dyan. Ikaw, bilangin mo. Sige. Basta naka-album na kami. Naka-album na. Marami pa kaming hindi pa nare-record eh. Doon na-release nyo yung album or what? Meron sa Spotify. Spotify. Pero do you have any plans of releasing it on a physical copy? Maganda nga sana. Sir. Oh, yes. Actually, kami. Ito yung Bandang X album, naka-CD yan. Para pag gig, meron. Oo, meron ka. May mukha. Iba pa rin yung feeling na yung traditional way of... Minsan, si Daremi naglalabas ng ng yung plaka. Oo, ganda. Yung LP. vinyl, di ba? Vinyl CD. And meron ng tape uli ngayon. Kaya lang, mahirap pumanap ng tape player. Pero CD meron tsaka vinyl Makakaano Diba? sa ng tape sa Bicol Merong ganun naglabas ng production. Talaga? Tawag sa ganito, physical copy kasi ebidensya, mo yun? Ebidensya na, ito yung mukha ko, ito yung lyrics, di ba? Ito yung pag binaba, nung una, pag tayo nasa CR, di ba, binabasa natin yung, Yung inlay. yung inlay. Mas iniingatan mo pa nga yung inlay, di ba? Oo. Kesa dun sa CD. Oo. Nasa Oo, kaya di laman ba? ito. Lalo na yung mga permado ng Kaya mga tape, idol mo, wala yung di ba? tape. Nakanino kaya yung tape na ito? Yung inlay, hindi mo papahiram eh. Pero anong future plans ninyo ng banda mo ngayon? Ayun, siya yung pinapaano natin. Ito kasi So yung for director. Editor, director, lahat na. Music video? Yeah. Yan, music video. Anong kanta ito? Maganda to. Sinungaling, yes. Maganda to. May plano na rin ako dyan sa So, what? Pwede ba sabihin? Oo, sige. Yan sa bago naming kanta, which is yung Bangon. Okay. Hopefully ma-record na namin siya. Yes. And ano pa ba? Hindi mo. Yung Hindi Mo, yun. We're planning na din na i-track yun. Galing, no? Yung hindi mo, sir, naging standard track na yun sa inyo 107. Noong 2007, 1 week yun standard track of the week ni Nice. Francis Boy. Nice, very Dati, nice, no? oo. Sana... Siyempre, i-record namin siya uli na mas maganda kasi dati iba pa yung quality na record. Oo. Saka iba oo. pa yung members. Kaya mas mabilis naman mag-record ngayon, Yes, in meron. fairness. Kami po, producer po kasi ako. Oo. Nagpo-produce na po. Ah, sa talaga? India, oo. Mas madali ngayon, di ba? Oo. Kasi Yan po, track by produce po track namin ngayon. yan. Ito. Oo. Okay. So anyway, pero siyempre, on the near future, mayroon kayong plans na maglabas ng album. I know. Diba? Ang pinaplano po namin, gaya na pag-usapan namin ng grupo, nililinis muna po namin yung Kanta. mga pondo po namin. Line-up song na, halimbawa, mga 10. Gusto po namin mag-live stream. Live stream like. Na magla-live kami ng buong songs namin. Pwede natin gawin dito yon kaya lang Yun. acoustic. Pwede. Hindi, meron akong yung mga kapatid natin sa Bandista Rakista. Yan, nagla-live stream yung mga yon. Better siguro pag kay Eric of Diwala, isa sa mga pwede hosts po. ng Bandista Rakista. Gusto po Dito lang namin naman. i-play yung mga Cavite songs lang namin. naman yon. And then meron silang kakulab na bar. Talaga. Tugtog kayo doon sa bar live. Oo. Tapos may interview. Parang okay. parang mga gano'n. So anyway, sige, kayo, tulungan ko kayo doon na maiangat yung inyong music. Alam ko, napakahaba pa ng tatahakin yung Pag nano nyo po yung narinig nyo yung mga songs namin, Yes. masasabi mong magkaedad tayo eh. Alam mo, halos, kasi masasabi mo yung Oo. susulat Yung ko, style, hindi ko lang no? sa box eh. Tama. Ibig sabihin, may touch of 90s eh. Mas siya, mas masarap pakinggan, no? Oo. Yung hindi siya maarte, hindi Parang ma-effects. kung ako, ko yung song, yung banda namin, parang ira siya ng Matchbox 20 na minsan sobrang rock, may parang mellow, may ganun dating. Galing, no? Sige, anyway, mamaya pag-usapan pa natin yung iba, tsaka yung mga nag-comment sa inyo. But, mag-play muna tayo ng song.
mula sa ating mga banda sa indie community. Here's our pick of the week. Our first song will be from Calle Aurora, and it will be followed by Bleach, and followed by Secret Seat Club. Alright, so still, dito pa rin kayo sa Eksenang Underground. Araw-araw tayo ay laging mananalangin na balang araw tayo ay sabay maninindigan sa ilalim ng mga tala. Ikaw at ako'y mangangarap na darating ang umagang hindi kailangan mahiya. Dahil ikaw ang bahagaring makulay, lumalaban kang tunay. Di mo ba pansin ang mga matang makilatis? Di ba nila alam ang anyo at hugis? Paharapin sa salamin, di nila nakikita ang iyong wangis. Bakit panilihim ang tunay na damdamin mo sa mundo? Hey! Araw-araw tayo ay laging mananalangin na balang araw tayo ay sabay maninindigan sa ilalim ng mga tala. Ikaw at ako'y mangangarap na darating ang umagang hindi kailangan mahiya. Dahil ikaw ang bahagaring makulay, lumalaban kang tunay. Sino ba nagsabing di ka nararapat? Ikaw na sobrang tapang, di umaatras. Ano mang hamon, di nang papalamon. Di ka sumusuko kahit nalulunod. Huwag na huwag matakot, yakapin ang pagkatao. Sabay pagsigawan ang awit ng dalang buhay mo. Yan ang istorya mo. Hindi ka sayang, Okay lang, huwag mahinayang. okay lang, Hindi ka sayang, okay lang. huwag mahinayang. Araw-araw tayo ay laging mananalangin na balang araw tayo ay sabay maninindigan sa ilalim ng mga tala. Ikaw at ako'y mangangarap na darating ang umagang hindi kailangan mahiya. Dahil ikaw ang bahagaring makulay, lumalaban kang tunay. Bumibilis-tibok ang puso ko kapag nakikita ka. Malapos sila ng kutis mo, lumiliwanag ang paligid ko. Para ba akong nasa ulan, mala Diyos ang kagandahan mo. Di naman nang matindi ang puso ko, di naman nang matindi ang puso ko, di naman nang matindi ang puso ko.
ay ganda na yung mga ngiti. Kailan ko ba mahal ka? Napumula mong mga labi. Di naman ang matindi ang puso ko. Di naman ang matindi ang puso ko. Di naman ang matindi ang puso ko. Isang ngiti mo lang ay okay na. Isang sulyap mo lang ay stop na. Hindi ko na naman ang araw ko. Di naman ang matindi ang puso ko. Di naman ang matindi ang puso ko. Di naman ang matindi ang puso ko. Ayaw nang makilala ka. Ayaw na pagkausap ka. Ayaw na pagkapiling na. Ayaw na nakikinig lang pala. Lilipad na lang sa buwan. Itatanong kung ako pa ba ang namamatahan ng iyong mata. Panakibutas na ba? Pampalipas oras nga lang ba? Hindi ko na malayan na lumipas na ako sinta. Alin mo pa nga ba? Alin mo pa nga ba? May tatanong pa ba ako? Hindi na mapagalipan-lipas na alas 10. At kung sakali man na hindi masabi, sana na lang iyong intindihin ang damdamin. Hindi ko na malayan na lumipas na ako sinta.
There you have it. Something from the Secret Seat Club with their song Ano Pa Nga Ba. And before that, we also played the song from the band called themselves Bleach with their song Ayos Matinde. Yan, pabati kay Jeffrey Baldemoro. Yan, thank you so much sa iyong pagsuporta. Yan nga pala ang isa sa member ng Bleach. And our first song is from Kalye Aurora with their song Bahaghari. Alright, yun. So, mga pre, mga mare, ano ang, baka may meron kayong mga ipa-plug na shows ninyo? Upcoming shows, upcoming activities, or whatever. O, may babatiin kayo? Sige, you have the floor. And, Yan. Sige. Hindi nakinig kanina sa mic. Yan. shout out sa Arise Esports and sa EED1, then family ko. Yun. Okay. Ikaw muna. Sabihin ko muna yung upcoming gigs namin na Yes, sige. confirm na. Okay. This coming, medyo matagal pa, sa October 17 sa Labis sa Pansol. Oh. Yeah, October Kapi 14. Calzada. And then, shoutout ko lang yung family ko na nanonood ngayon and sa some friends namin na nanonood din. Maraming salamat sa suporta nyo. Sige. Sige, ano sinabi mo? Hindi, yun lang. And of course, girlfriend ko, hi. Yun lang naman mga gig namin sa ngayon. So far, October, no? October. So, hindi pa kami masyado nagigig ngayon. Medyo may agenda pa kami. Kaya wala kami mong ganap ngayong August. So, September malaman kung tatanggap kami. Baka isa o dalawa. Down the line. Pero yun nga yung October 17. Yun isa yun sa pinaghahandaan natin. Ano ba yun? Kapi Calzada ba yun? Yeah, Kapi Calzada. Anniversary. Tapos sa Pansol gaganapin. Yun lang naman. Tapos yun, shoutout sa mga nanonood sa amin, pati yung mga naniniwala sa amin. Naniniwala pa. Yeah. Thank you so much, guys. Yun lang naman. Family ko pati yung mga tropa ko diyan, sina Krista, sina Rain, tapos yun sa mga taga sa amin. Pwede pa magdagdag ng shoutout. Sige, And shoutout shoutout ka. nga pala kay James nanonood ngayon, tsaka sa Smurf. Hello. Smurf. Yeah. Ito, Ito mahaba ito. Marami itong May makilala. listahan yun. Yeah, shoutout lang sa misis ko. Yeah. Sa anak kong napakabait. Yeah. Hey, my son. You stay there. Yeah. Inglesero eh. Ay, ganun mga bata ngayon. Grabe. Yun, tapos nagpapasalamat kami sa mga patuloy na nag-stream nung may panghilan-hilan nakikita ko sa Spotify namin. Maraming salamat at sa mga sa mga tropa na talagang sumusuporta. Page. Page, ayun. Meron po kaming page kung gusto niyo po kami i-follow. Satori PH. Saka yung isa, Satori Band PH. Dinawa na Pala namin. yun, sa Facebook pala yun, nasa Tory PH. Tapos yung Spotify, pati TikTok. Sa Yung Spotify. TikTok, yung TikTok natin? Yung Hindi ko TikTok tanda. Sa Tori Rakista yung sa Spotify. Sa Toriarista_2005. Yan. Yun. So, Saan yun? ayan, yung mga nakakinig, yung mga tagapakinig natin, follow Satori. Yan, sinabi nila kanina yung kung saan nila sila ipa-follow. Alright? So, dito, sa mga nag-shoutout sa atin ngayon, sino ba to? From Vinsagon, Rock and Roll Satori. Yun. Yes. Vinsagon. And the AR, Arthur Parlero is watching, yung kasama ko sa trabaho. Hello, gandang gabi sa iyo. And Jake Tyler Newman, go Satori! Yan. And sabi ni Vinsagon, Smashing Pumpkins. Okay. Jeffrey Baldemoro, salamat sa sharing ng history ng Warlock, DJ Melvin, since 1994 actually. Napakinggan ko na po ito sa LA with the Doctor, bigat ng riff, sobrang bumabalik ang aking pagka-high school. Yan. Thank you so much, Jeffrey, ang ating isa sa mga taga-support, masugid na taga-supporta natin. Sabi ni Rain, Nicole, Bialen, go Gian, go! Satori, yan. Jake Tyler Newman, go Satori. LLS ngayon, sabi ni Jake Tyler Newman, nakaka-LLS daw. Trining Henota, hello. That's my lola. Lola mo. Yeah. Mo nakakapag pa siya That's my chat lola.
Marie May Salutra, nice. Sabi niya. Nanay mo. Yes po. Very proud talaga, eh, no? Asif Enelra, shout out. That's my tita. Oh, tita. Ba, pamilyahan talaga yung mga supporters nyo, eh, no? That's my tita. Yan, sa Bleach Band, amazing topic about AI. Nako, alam ko nito, mga tropa ko na mga maglalagay tayo ng solo topic natin dyan, ha? Ayan, sabi ni Anjay Sadiasa, Steve Kwasay, ganti ng api. Oo, iniwanan ako ni Owa. Hindi, okay lang yan. Ano kami yan? Give and take kami yan ngayon. Yan, Rain Nicole Bialen, Gian with a G. Yes. With the G. James Russell Sigara, hi po. Sayonara Mayena Yun. Yes. Sino ba yun? Labidax. Nessa May Clarice, mga Lodi. Sabi Nessa. Francis Pinawin, paano po malalaman yung kapag doon sa kung sa bawat hindi dapat, di ba dapat doon? Madali lang yan. Doon. Yan, sabi ni Sayonara Mayna Dachetti. Yan. Jake Tyler Newman, thank you bro. Jam Madrid, heart. Sabi ni Jeff Sarmiento na vocalist namin sa Dead Nails. Hello po DJ Melvin Mapogi. Oh, say hello. Ang ating idol na si Jeff Sarmiento ng Dead Nails. Idol yan, idol. Idol. Nessa May Clarice, heart. Rock on Satori, sabi ni Mark Hale. Gitarista namin, yan yung absent. Absent. Nasa work kasi siya, nasa work. work. Nag-drive, hindi makaabot. Okay, Galing sige lang. Batangas. Marami pang pagkakataon. Pag kayo magre-release ng single ninyo, gusto nyo nandito kayo, sige lang, sabihin nyo lang sa akin. RM Reyes, sinong naniniwala? Oh, si Gian. Si Gian. RM Reyes, wow, Gian, yan. Go Satori, sabi ni Richard Banatin Buetizon. Yan yung guitar tech looter namin. Tagsan. Official. Taga lang po yan, Kabuyaw. Kabuyaw. Dayuhin natin yan. Alright? James Russell Sigara, Labidaps pa nga. Ha. Okay. Yun, so maraming salamat sa mga nakinig natin. Siyempre, pasalamatan natin ang ating bandang Satori. Yan, thank you so much guys for sa pagpunta nyo dito for making this segment marami tayong natutunan actually. Marami tayong nailabas na dapat nating ilabas na 'di ba? Yung mga nasa damdamin natin, 'di ba? ito yung naging medium, 'di ba? Para kaya ito yung kagandahan pag on air, 'di ba? And then meron pa tayo sa TV, 'di ba? 'Yun. So maraming salamat sa banda nating Satori and sana good luck. Syempre sana marami pa kayong magawang kanta, makapaglabas kayo ng album at makakasama namin kayo sa mga susunod na gigs. Yes. Yun. Thank you so much. And syempre, gusto kong pasalamatan unang-una sa lahat. Wala tayo dito kung wala ang mga pinakamamahal nating tao na mga to. Syempre, una sa lahat, ang ating Mayor Jel Alonte. Thank you so much ang ating Vice Mayor Dada Reyes. Ang ating Congressman Arman Dimagila. Thank you so much ang ating former Congresswoman Len Alonte. And syempre sa buong sangguniang bayan ng Binyan. Maraming salamat sa inyo. Syempre, hindi ko malilimutan ang ating napakabait na station manager, Ma'am Marie Bonacqua. Thank you so much. Sir Monching, kung nanonood ka, maraming salamat sa iyo. And of course, sa aking sponsor, Dr. Yancy Fortifies of Fortifies Dental Clinic na matatagpuan sa Tagaytay City. Alright. So, that ends our show. See you again next week. Same day and same time. Ako ang inyong nakasama ngayong gabi. Ako si DJ Melvin ng bandang Warlock Dead Nails at the next. Sa tahanan ng mga artista, ito ang Eksenang Underground. Thursday night, 7:30 on the clock. You are officially off the mainstream grid. No filters, no corporate playlists. Just pure, just raw, just sound. Eksenang Underground. Hosted by DJ Melvin and DJ Owa. Live here at Radio Binyan 87.9.